paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kampo ng kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. May mga taong mahilig sa antigo. Para itong batabalani na humihila at humihigop sa kanilang interes. Hindi sila nakukontento sa isang bagay na antigo, habang may lumilitaw na mga bagay na galing sa sinaunang panahon, lalong napupukaw ang kakaiba nilang interes. Ngunit minsan, ang mga bagay na galing sa nakaraan may dala ring mahiwagang mga nilalang. Samahan niyo kami sa gabing ito. Sisimulan natin ang isa na namang kwento ng kababalaghan. Pamamagatan natin ito ang lumang kahon sa isa na namang gabi na lagim. Saan tayo pupunta, Papa? May dadaanan lang tayo, anak. Sa antique store po? Pwede rin po ba akong bumili? Let's see. Hahanap kasi ko ng pyesa ng luma kong stereo eh. Baka sakaling meron doon. Pa,
1 week lang po ba ako sa inyo? Oo, anak. Sa Monday kasi may klase ka na. Kailangan ihatid na kita sa iyong mama. Bakit pa kasi kailangan nyo pang maghiwalay eh? Napag-usapan na natin yun, anak. Oo nga po. Alam ko. Pero gusto ko sana magkakasama na ulit tayo lahat. Si Mama, si Ate Hana, ikaw. Nadadalaw ko naman kayo kapag gusto ko eh. Okay na yun. Ang importante, pag break kayo sa school, nakakasama ko kayo ni Ana. Sayang nga lang at nasa college ng ate mo eh. Mas busy na siya ngayon sa school at konti na lang ang oras para sa atin. Oo nga po eh. Well, malapit na tayo. Natatanong ko ng antique store. Sana maraming bagong items si Mang Rigor. Ano, Jeff? Gusto mo ba yan? Ano ba ito, Mang Rigor? Hindi ko maintindihan kung lumang instrumento parte ng sasakyan. Ginagamit yan sa ritual. Sinaunang panahon sa bansang Greece. Talaga? Ay, siguradong mahal ito. Bibigyan kita ng discount. Wag na. Alam mo naman ang interes ko sa musika eh. Anything na luma at may kinalaman sa musika. Papa, titingin po muna ako sa banda roon. Sige, Em. Sabihin mo sa akin kung may magustuhan ka, ha? Papa! Halika. Sino yun? Wala namang ibang tao rito sa antique store. Halika. Ayun na naman. Parang nanggagaling sa hilera ng mga lumang kahon. Halika. Kaibigan. Kaibigan? Sino ka ba? Nasaan ka? Guni-guni lang yata yun. Yung kahon sa harap ko. Gustong bumukas. Ano kaya yung nasa loob nito? Ha? Ano nangyayari? Em! Anak! Ano nangyari sa'yo? Em! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Jeff? Ano nangyari? Jeff? Okay na siya. Kinakausap lang ng doktor para bilhin na lang dapat gawin in case na mahilo uli si Em. Baka naman nalipasan ng gutom ang bunso ko. Bunso natin, Kyra. Anak ko rin siya. Sinasabi ko ni, napapabayaan ng bata kapag... Hindi ko siya pinababayaan. Talagang ititreat ko siya sa restaurant pagkagaling namin sa antique shop. Kaya lang nangyari na nga ito. Wala naman yung gustong mawala ng malay ang anak natin eh. Baka ikaw ang nagpabaya kaya may nangyari. Kay Em. Imposible kang kausap. Ako pa kayo ng imposibleng kausap. Padaan. Gusto kong makita ang bunso ko. Bunso natin. Okay. Padaanin mo na ako. Ayoko pang umuwi, Ma. 1 week ako kay Papa, di ba? Pero may nangyari sa'yo. Ma, okay na ako. Pero Basta, 1 week ako kay Papa. Sunduin mo na lang po ako ng Sunday. okay. Pero ipangako mo, tatawagan mo ko kung magkakaproblema ka.
Opo, Ma. Huwag ka na mag-alala. Okay na po talaga ako. Jeff, nagbalik ka. Oo, kasi gustong bilhin ni Em yung box eh. Yung maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ah, yun ba? Oo, maganda nga yun. Pero hindi namin mabuksan. Pero bumukas po siya paglapit ko. Kaya lang, hinimitay nga po ako. Siguro para talaga sa'yo ang kahon na yun. Gusto mo talaga, anak? Ano ba naman nun? Titignan ko po muna. Pwede po ba, Mang Rigor? Sige, Em. At kukwentahin ko na rin ang lahat ng nagustuhan ng papa mo para makauwi na kayo. Apo. Okay, ito. Ang tinig na yun. Kilala na niya ako. Alam na niya yung pangalan ko. Bumukas mag-isa yung kahoy na kahon. May laman itong figurine ng isang babae. Gawa sa kahoy. At patay na gamo-gamo. Paano siya na-preserve rito? Uy, may sing-sing. Antigo siguro to. Baka kasya sa daliri ko. Ayan! Kasya nga. Ang ganda. Ha? Parang may hangin pumasok sa buong pagkatao ko. Em? Okay ka lang? Opo, Papa. Okay lang ako. Dadalhin ko na sa kotse tong kahon. Akin ka na, Em. Akin ka na! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Kyra, wala namang problema rito sa school si Em. Baka ako nalilipasan ng gutom dito yung bunso ko. Oh, baka naman pagod lang yung bata. Marami ba kayong ibinibigay na assignment? O kaya activities dito sa school? Oh, well, depende sa projects na kailangan tapusin. Pero Kyra, wala namang activity na sobrang mapapagod ang mga bata. We see to it na nakapagpapahinga sila. Nakakakain pa rin na maayos. Pasensya na, Shari, ha? Ngayon lang kasi nangyari ang ganito kay Em. Siguro nga, wala naman akong dapat na ipag-alala. Pero, salamat na rin sa oras mo. Ang hirap mong gisingin ah. Mukhang napuyat ka kagabi. Ano bang music ang pinakikinggan mo, anak? Ha? Em? Ayokong kumain. Pero paborito mong niluto kong almusal. Pritong tinapa. May kamatis at hilaw na mangga na sausawan. Tapos itlog. At itong hot chocolate mo, lalambing na. Ano ba nangyayari sa iyo, Em? Kukunin ko yung kahon ko. Mag-aalmusal tayo. Yung kahon, pwede mong tingnan mamaya. Pero pag oras ng kain, wala tayo ibang gagawin kundi kumain. Tinatawag ako ng kahon. Em, ano ba nangyayari sa'yo, anak? Kayo ka lang nagtaas ng boses sa akin, ha? Yung kahon, Papa! Tinatawag niya ako! Hindi ka aalis dyan sa upuan mo. Tinatawag ako ng kahon ko! Tinatawag ako!
Em, bakit mo ginawa yon? Ano ba nangyayari sa'yo, anak? Sumagot ka, Em. Ano ang nangyayari sa'yo? Matulungan kaya ni Jeff ang anak sa sinapit nito dahil sa maiwagang kahon? Ano nga ba ang nangyari kay Em? Samahan niyo kaming muli bukas ng gabi. Durugtungan pa natin ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang lumang kahon. Sa isa na naman gabi na lagi. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Alan Ortega, Vilma Esteliore, Ben Mercado, Rose Tunido, at Jerry Mutia. Naglapat ng tunog. Musika: Boboy Salonga. Supervisyong teknikal: Eric Lucero at Bong Moyar. Sa panulat ni Didith Marasigan. Sa direksyon: Lionel Benjamin. Gabi ng lagi. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Maligno! Mga kampo ng kanilinan! Huwag! Huwag kayong lalapit sa akin! Huwag! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang
gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, nagsimulang magbago si M. Simula nang mapili nila ang mahiwagang kahon. May naririnig siyang tinig mula rito. Ngunit, hindi niya ito sinabi sa kanyang ama. Nang umagang yun, sinaktan ni M ang kanyang ama. At hindi maunawaan ni Jeff kung saan nanggagaling ang galit na ipinakita ng kanyang anak sa kanya. Dito natin ngayon idugtong ang maaari pang maganap sa ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang lumang kahon. Sa isa na namang gabi ng lagi. Tinusok mo ng tinidor ang kamay ni Papa M. Mabuti hindi bumaon. Pero kailangan pa rin gamutin si Papa. Dito na ang classroom ko, Ate Hana. M, bakit mo yung ginawa? Sabi mo sa akin, miss mo na si Papa. Di ko alam. Mag-usap nga tayo. Ayoko nang pag-usapan ang nangyari. Pero hindi ka naman ganun. Malambing ka kay Papa. Ayoko na sabing pag-usapan yun, Ate Hana. Bitiwan mo na ako. Papasok na ako sa klase ko. Ay, mamaya susunduin kita. Hintayin mo ko. Busy kasi si Mama, kaya hindi siya makakapunta dito. Kaya kong umuwing mag-isa. Oh, yung kahon na yan. Bakit hanggang dito sa school dala-dala mo? Hindi dapat mawala sa paningin ko ang kahon. Ano ba nangyayari sa'yo, M? Umalis ka na nga, ate. Huwag mo na akong pakialaman. Ha? Ang tinig na yun. Naririnig ko na naman. Ikaw ay akin. Ako na ang iyong susundin. Oo. Oo. Sinong kausap mo? Ay, wala po, Teacher Shari. M, please talk to me. Ilang oras ka na nakaupo lang dyan? Hindi ka nagpa-participate sa klase. Ayoko. At yung kahon na yan, pwede ba ibaba mo muna at bibigyan kita ng seatwork? Ayoko nga sabi eh. Kailangan palagi ko itong nakikita. Ako na magbababa, Teacher Shari. Hindi mo yung dapat ginawa! No! Tama na yan! I said stop it! Stop it! Balikan natin
natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nasaan ang parents ni Em? Si Hana pala nga narito. Hindi pa makaalis sa office si Kyra na sa meeting. At si Jeff, bumalik raw sa antique shop. Naka-off ang cellphone niya ngayon. Kaya Sir Jay, si Hana lang ang narito, ang ate ni Em. Well, let her in. Pero as soon as may makausap ka sa parents ni Em, gusto ko sila makausap. Yes, sir. Hana? Halika na, Iha. Oh, please, have a seat. Good afternoon po, Sir Jay. Hana, nag-aalala ako sa kapatid mo. Hindi siya dating ganyan. Oo nga po. Kami din nagtataka sa kinikilos niya. Shari, anong masasabi mo? Yung kahon na hawak niya, parang naka-focus siyang masyado roon. Nabili po nila yun ni Papa sa isang antique shop. Sir, I suggest, ipaiwan muna natin dito sa school ang kahon na yun. Baka kung malayo si Em sa kahon, bumalikan natin niya masayahing ugali. Sige. Tignan natin. Kausapin mo si Em. Sa susunod na manakit siya ng kaklase niya, hindi ko na siya papayagang bumalik rito sa school hanggat hindi may pangako ng parents niya na magbe-behave si Em. Yes, Sir Jay. Ako na ang kakausap kay Em. Mabait naman ang batang yun eh. Kaya lang, hindi ko rin maintindihan kung bakit siya nagkakaganito. Ayokong iwan ng kahon dito. Em, makinig ka sa akin, Iha. Alam mo, kapag hindi ka sumunod sa akin, hindi ka napapayagan ng prinsipal na bumalik dito sa school. Sa akin ang box na yan eh. Oo, at walang gagalaw nito, Em. Ako ang bahala rito. Nilalak ko naman ang classroom natin pag pauwi na ako. Walang ibang gagalaw nito at walang mawawala sa loob ng kahon mong ito. Promise? Oo, Em. Sige, payag ako. Pero isang gabi lang ha? Oo, isang gabi lang. Ang gusto lang namin makapag-focus ka sa ibang bagay. Hindi puro dito sa lumang kahon. Come in. Pasok. Bukas yan. Mr. Shapir, ako yung may appointment sa'yo. Jay, Shapir na lang. Kilala kita at natatandaan kita. Huwag na tayong maging formal. Tawagin mo akong Shapir. Salamat, Shapir. Yung sinabi mo sa telepono, nagbago mo ang ugali noong estudyante mula nang may binili siyang lumang kahon? Antigo? Maaari. Nakita ko yung kahon. Para itong maliit na baol, pero hindi ko nakita ang loob. Noong lumang panahon, may mga kahon na pinaglalagaan ng masasamang elemento. Kung makikita sana natin ang kahon, matitiyak ko kung para saan yun. Nasa school. Ang sabi sa akin ni Teacher Shari, paiiwan niya kay Em. Kung masasamahan mo ako roon, gusto kong makita ang kahon. Saka lang kita matutulungan kung malalaman ko kung ano ang laman ng kahon. Kailangan ko ang kahon. Iniwan ko sa school. Hindi ako pwedeng bumalik doon ngayong gabi. Kailangan ko ang kahon. Ayoko nang mabilanggong muli roon. Ano ba sinasabi mo?
Sino ka ba talaga? Ikaw ang papalit sa akin. Ayoko nang maging bilanggo. Hindi kita maintindihan. Magpakita ka sa akin! Nakausapin ka doon ni Papa. Buksan mo yung pinto. Gusto ko mapag-isa! Please naman, Ano ba? Kung ayaw mo akong kausapin, di si Papa kausapin mo. Umalis ka na! Umalis ka na, Ate Hana! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Huwag mo sabi akong pilitin eh! Hindi Sino pwede! yun? Si Papa pa yung sinasagot ni Em. Silipin ko nga dito sa siwang ng kwarto niya. Sino ka ba talaga? Bakit ako? Ay! Tama na! Ayan! Parang may sumasampal sa kanya. Pero hindi ko naman makita kung sino. Sinasaktan kaya siya ni Papa? Tumigil ka! Hindi! Hindi kita susundin! Oh, lumabas ng kwarto si Em. Em! Saan ka pupunta? Em! Okay na itong lesson plan ko para bukas. Xerox ko na lang ang text questionnaire bago ko tumuloy dito sa school bukas. Gabi na. Buti pa umuwi na ako. Lala ko na lang tong classroom. Ano yun? Galing ba ang ingay sa kaon M? Dito nga galing. Pero ano yun? Bakit maingay? Ano kaya naman ito? Hindi naman pala nakalak. Ano ito? Maliwanag! Mga gamo-gamo! Napakaraming gamo-gamo! Aray! Hindi! Nakagat ako! Marami sila! Wag! Hindi! Hindi! Em! Nasaan ka? Em, saan ka pupunta? Em! Papa, si Em lumabas ng bahay. Biglang nawala. Papa, tulungan mo ako! Si Em! Saan dadalhin si M ng nilalang na galing sa kahon? Ano ang nangyari kay Teacher Shari? At sino ang makapipigil sa nilalang ng kahon sa paghasik nito ng sindak sa mga inosenteng tao? Samahan niyo kaming muli bukas ng gabi. Durugtungan natin ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Ang Lumang Kahon.
sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Alan Ortega, Vilma Esteliore, Ben Mercado, Rose Tunido, at Jerry Mutian. Naglapat ng tunog. Musika: Boboy Salonga. Supervisyong teknikal: Eric Lucero at Bong Moyar. Sa panulat ni Didith Marasigan. Sa direksyon: Lionel Benjamin. Gabi ng lagi. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Maligno! Mga kampo ng kanilinon! Huwag! Huwag kayong lalapit sa akin! Huwag! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, hanggang sa school,
Kakaiba ang naging kilos ni M. Napilitan ang kanyang teacher na ipaiwan ang mahiwagang kahon na lagi niyang dala. Sa pag-uwi ni M, nagpatuloy ang kakaiba niyang kilos. Samantala, sa classroom ng gabing yun, nakarinig ng kakaibang ingay si Teacher Shari mula sa mahiwagang kahon nang ito'y kanyang lapitan. Bigla itong bumukas at lumabas ang napakaraming gamo-gamo. Dito natin idugtong ang maaari pang maganap sa ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang lumang kahon. Sa isa na namang gabi ng lagim. Papa, si M! Mama! Nasaan na siya? Nakita ko tumakbo palabas ng kwarto. Pero nung sundan ko dito sa labas, bigla siya nawala. Bumalik ka sa loob. Tawagan mo ang iyong mama. Sabihin mo nangyari. Sabihin mo, magabang siya sa bahay niya. Baka doon tutuloy si M. Hindi mo ba susundan si M? Susundan, anak. Pero ilalabas ko ang kotse. Baka malayo na siya rito eh. Kailangan makita ko siya agad. Em! Nasaan ka? Em, anak! Em! Oh, may nakandusay malapit sa poste ng ilaw. Diyos ko, si Em na yata. Em! Si Em nga. Anak, ano nangyari sa'yo? May mga kalmot ka sa katawan. Papa, ipapalit niya ako. Ha? Pero ayoko. Ayokong iwan kayo. Sinong papalit? Kanino? Ano ba sinasabi mo, Em? Halika, anak. Kumapit ka sa akin. Uuwi na tayo. Gagamutin ko ang mga sugat mo sa mukha at braso. Nasa akin siya, Papa. Si Tibak. Hindi siya aalis. Hindi siya aalis hanggat hindi kami nagkakapalit. Hindi kita maintindihan, anak. Papa, natatakot ako. Yakap na kita, anak. Walang pwedeng malakit sa'yo. Narito na si Papa. Narito na ako, anak. Akin siya! Em, may ibang boses na lumabas sa'yo. Akin siya! Lumutang ang anak ko. Sino ka? Sino kang demonyo ka? Papa! Ibaba mo ang anak ko. Ibalik mo siya sa akin. Akin lang siya! Siyang ipapalit ko! Hindi mo na siya makukuha sa akin! Hindi. Hindi ito totoo. Em! Em! Tulungan mo ako! Si Tibak! Ibaba mo si Em! Huwag mo siya sasaktan. Gagawin ko ang gusto mo. Sino ka mang nariyan sa katawan ng anak ko, huwag mo lamang siyang sasaktan! Balikan natin ang kasaysayang tampok
Sa linggong ito, sa isa na namang gabi ng lagim. Ano ba nangyayari sa'yo, Chef? Bumalik ka na naman ba sa paglalasing? Yan ang dahilan kaya tayo naghiwalay. Ngayon naman, si Em ang sinasaktan mo. Hindi ko siya sinaktan, Kyra. Kung ganon, saan galing ang kanyang pasa at galos? Hindi ko alam. Tumakbo siya palabas nitong bahay. Sinundan ko. Hinanap ko siya. Natagpuan ko siya nakahandusay sa kalye. At nalapitan ko. Nakita ko na mga galos at pasa na yan. Hindi akong gumawa niyan. Hana, magsabi ka ng totoo. Ano talaga nangyari? Hindi ko po alam, Mama. Anong hindi alam? Magkakasama kayo dito sa bahay? Hindi niyo alam kung ano nangyari kay Em? Bago siya lumabas ng bahay, narinig ko na nagagalit siya. Sabi niya, ayoko, hindi kita susundin. Mama, nagagalit siya. Akala ko nga si Papa yung kausap niya eh. May sumampal sa kanya bago siya tumakbo palabas ng bahay. Sinampal mo si Em? Hindi ko siya sinampal. Hindi ko siya sinaktan sa anumang paraan. Kung ganon, ano bang sinasabi ni Hana? Hindi ko nakita kung sino sumampal kay Em. Akala ko nga rin si Papa. Pero Mama, hindi ko nakita talaga. Iuuwi ko na si Em. Hana, sasama ka rin. Pero Mama! Ipagagamot ko ang kapatid mo. Kailangan siyang gamutin. Mahinang-mahina siya. Kyra, makinig ka sa akin. Sinasapian si Em. May kung anong maligno nasa katauhan niya. Tigilan mga kotser sa mga imbento mong kwento. Isinusumpa ko. Hindi mo na muling makikita ang mga anak natin. Hihingi ako ng court order para hindi ka na makalapit sa kanila. Huwag mo itong gawin sa akin, Kyra. Hindi mo naman alam ang nangyayari sa bata. Hindi ko siya sinaktan. May nangyayaring kababalaghan sa anak natin. Kailangan natin siyang tulungan. Tayong dalawa. Hindi, Chef. Nasisiraan ka na ng bait. Kailangan ilayo ko sa'yo ang mga anak natin. Hana, mag-impake ka na. Aalis tayo ngayon din. Ilalayo ko na kayo rito ni Em. Dito ang classroom ni Miss Shari. Pero, bakit nakabukas ang pinto? Dapat nakalak pa ito dahil mamaya pa ang klase nila. Baka nakalimutan niyang ilak. Si Teacher Shari, nakahandusay. Lapitan natin. Jay, ito ba ang kahon? Oo, Shapir. Pero, nakabukas. Titignan ko ang loob. Tulungan mo si Teacher Shari. Oo. Mahina ang kanyang pulso. Ha? Tatawag ako ng ambulansya. Jeff! Jeff! Si Jay ito! Ang principal sa school ni na Em at Hana. Jay, sorry. Hindi ito ang tamang oras. Kaya Amoy anak siya. Jeff, yung kahon ni Em, pinaiwan namin sa school para makakonsentrate sa pag-aaral si Em. Pero naabutan namin si Teacher Shari. Walang malay. Marami siyang sugat sa katawan. Sugat? Narito ba si Em? Nasa panganib ang anak mo. Paano yun nalaman? Iyan nga ang dahilan kaya ako naglalasing. Kagabi, ipinakita sa akin ng sumasapi sa kanyang taglay niyang kapangyarihan. Nakiusap akong ibaba niya si Em at gagawin ko ang gusto niya. Ha? Ipinahanap niya sa akin ang kahon. Pero hindi masabi ni Em kung nasaan ito. Mahinang mahina siya. Kinuha siya ng asawa ko at nagbanta ito na ilalayo sa akin ng dalawa kong anak. Ayaw niyang maniwalang may sumasapi kay Em. Balikan natin ang kasaysayan
tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Jeff, kailangan mong puntahan si M. Nasa ospital ngayon si Teacher Shari. Hindi pa namin siya makausap. Pero si M, kailangan mailigtas mo. Kapag hindi napaalis ang sumasapi sa kanya, papatayin siya nito. Bakit si M? Anong gusto nung sumasapi sa kanya? Nasa akin ang kahon. Nasa kutsi ko. Nung buksan ko ito, nalaman ko kung ano ang kailangan nung sumapi kay M. Ano? May salamin sa loob ng kahon. Doon nakabilanggo ang nilalang. Nung bumukas ang kahon at hinawakan ni M ang lahat ng laman nito, nakalabas ang bilanggo sa salamin. Ngunit pansamantala lamang ang mga yon hanggat hindi niya maipalit ang buhay ni M upang maikulong sa salamin. Babalik at babalik siya sa salamin upang manatiling bilanggo ng habang panahon. Anong pwede kong gawin? Paano ko tutulungan ang anak ko? Ayaw na akong palapitin ni Kyra sa kanila. Iniisip niyang ako ang nanakit kay M. Ayaw niyang maniwalang may sapi ang bunso namin. Hana, ang papa ito. Hana. Papa, anong ginagawa mo rito? Magagalit si Mama. Kailangan kong puntahan si M. Tulungan mo ako makapasok sa bahay. Magagalit si Mama. Hana, may sapi ang kapatid mo. Kapag hindi yun napaalis, mamamatay si M. Kailangan gawin ko ang isang ritual na itinuro sa akin. Tulog na tulog si M. Pero ang bili ni Shapir, kailangan gawin ko ngayong gabi ang pagbabasa ng Bible verse. Ito na makapagpapaalis na sumasabi kay M. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Moog katahanan. Ikaw ang aking Diyos. Papa! Nagtagumpay kaya si Jeff na mapaalis ang sumasapi kay M. Ano ang mangyayari sa mag-ama matapos ang ginawa ni Jeff? Samahan niyo kaming muli bukas ng gabi. Durugtungan natin ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang lumang kahon sa isa na namang gabi ng lagim. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Alan Ortega, Vilma
Castiglione, Ben Mercado, Rose Tunido, at Jerry Mutia. Naglapat ng tunog. Musika, Boboy Salonga. Supervisyong Technical, Eric Lucero at Bong Moyar. Sa panulat ni Didith Marasigan. Sa direksyon, Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Maligno! Mga kampo ng kaniliman! Wag! Huwag kayong lalapit sa akin! Wag! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, galit na galit si Kyra sapagkat inabutan niyang maraming galos at pasa ang kanyang bunso sa poder ni Jeff. Kinuha niya ang bata upang ipagamot. Pinagbantaan niya si Jeff na tuluyang ilalayo ang mga anak kapag sinaktan pa nitong muli si M. Sa pagdating ni Jay at Shapir sa bahay ni Jeff, nalaman niya kung
anong uri ng nilalang ang sumasapi sa anak. Pinayuhan siya ni Shapir sa dapat na gawin upang makalaya si M sa pagsapi ng tibak. Dito natin idugtong ang maaari pang maganap sa ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang lumang kahon. Sa isa na namang gabi ng lagim. Ano yung kumalabag dito sa kwarto mo? Che? Bakit ka narito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo huwag mo nang lalapitan ang mga anak ko? Kyra, may sumasapi kay M. Ako pa nagpapasok kay Papa. Bakit mo yung ginawa, Hana? Tingnan mo kapatid mo. At, M? Ha? Nasa si M? Nandito siya sa gilid ng kama niya. Nahulog si M. Anong ginawa mo kay M? Inatake niya ako, Kyra. Ginamit siya na sumasapi sa kanya. Aligo. Sinipa niya ako ng malakas. Pagkatapos lumutang siya. Sinipa niya ako ng malakas kaya humampas ang katawan ko sa dingding. Sinungaling! Hindi kita mapapatawad! Kung may mangyayaring masama kay M! Kyra, kailangan dali natin si M kay Sapir. Alam niya kung paano mapapalayas na sumasapi kay M. Walang sapi si M! Nag-iimbento ka ng kwento para pagtakpan ang pananakit mo! I hate you, Chef! I hate you! Kyra! Papa! Anong ginawa mo kay M? Sabi mo tutulungan mo siya. Ana, totoong sinasabi ko. Yung sumasapi kay M ang... Tama na! Stop it! Dadali namin sa ospital si M. At pagbalik namin dito, ayoko nang makita pa! Pero- Ikaw, umalis ka na rito! Huwag ka na magpapakita pang muli sa amin! Umalis ka! Hello? Mga rigor, si Jeff po ito. Oh, Jeff. Bakit parang may problema ka? May nangyari ba sa'yo? Mga rigor, gusto ko lang malaman mo. Yung lumang kahon na binili ko sa'yo, may kasama itong sumpa. Hindi ko maintindihan, Jeff. Mga antigo ang tinda ko. Pero sinisiguro ko sa'yo, wala itong sumpa. Meron mga rigor. Kaya kung maaari, pabasbasan mo mga tinda mong antigo. Jeff, kailangan mo ba ng tulong? Nasaan ka ba? Bakit nasabi mong may sumpa ang lumang kahon? Ha, Jeff? Si M kasi, Oh, sinapian siya ng masamang espiritu. Galing sa lumang kahon. Kailangan kong pumunta sa ospital. Masakit ang tagiliran ko. Basta ipangako mo, Mang Rigor. Pababasbasan mo lahat ng tinda mong antigo. oh, Jeff. Pero sabi mo sa akin kung saang ospital ka pupunta. Gusto kong malaman kung ano nangyari kay M. Nasaan bang anak mo? Anong nangyari kay M? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Kyra, dito raw dinala si M. Oo, Che. Nasa loob na siya. Inihanda na para
sa CT scan. Mama! Tinatawag tayo ng doktor. Mabuti pa sumama ka na sa amin sa loob. Isinasagawa na yata ang scan. Bakit? Ano bang nangyari? Natagpuan namin nakahandog sa gilid ng kama si M. Walang malay. Gusto ko masiguro na hindi na umpog ang ulo niya at wala siyang bali sa katawan. Pero bakit? Please, hindi ko rin alam kung paano ipaliliwanag ang mga nangyayari. Tignan na lang muna natin ang result na gagawin sa CT scan. Mama! Nag-uumpisa na ang CT scan. Dumadaan na sa machine si M. Nakikita na sa computer ang parte ng ulo niya. Pababa na ito sa balikat at dibdib. Ano nangyari? Huminto ang machine. Mabaging langit! Nakikita ba ninyo ang nakikita ko? May mga kamay sa loob ng katawan ni M. Hawak nito ang puso ni M. Pwede niyang patayin ang anak ko anumang oras. Totoo ang sinabi ni Papa. May sumasabi kay M. Hindi! Hindi ito totoo! Tama si Shapir. Sino siya, Pete? Sandali, Kyra. Tatawagan ko si Shapir. Siya ang makakatulong sa inyo. Doktor, gawin niyo ang magagawa niyo para matulungan ang estudyante ko. Kyra, kailangan malaman ito ni Jeff. Tawagan mo siya. Pero... Kailangan magkaisa tayo sa pagtulog kay M. Kailangan gawin natin ito sa lalong madaling panahon. Kailangang maibalik natin siya rito sa lumang kahon. Paano? Puntahan natin siya sa ospital. Kailangang isagawa ang exorcism sa lalong madaling panahon. Teka, si Jeff, kailangang malaman din niya. Tumawag siya kanina. Inatake siya ng sumapi kay M. Patungo na rin siya sa ospital para magpagamot. Mabuti. Magkikita-kita na tayo sa ospital. Tayo na. Ako na ang magmamaneho. Nakita niyo? Opo, Papa. Nakakatakot ang itsura nung nasa loob ng katawan ni M. Naniniwala na ako, Jeff. Pero paano natin mapapaalis ang sumasapi sa bunso natin? Ayoko mamatay si M. Parating na sila, Shapir at Jay. Sinundo na ni Jay si Mr. Shapir. Oo, na kay Shapir ang may bagang kahon. Ang ugat ng lahat ng kababalaghang ito. Hindi. Ngayon ko na-realize, Kyra, hindi lahat ng antiko'y makabubuti sa tao. Kaya mo ba ba? May tirma ang tadyang nung sinipa ako ni M. Ibig ko sabihin, nung sinipa ako ng sumasapi sa anak natin. Pero matitiis ko ito. Kailangan unahan natin si M. Si M! Lumabas ng kwarto! Tumakbo siya! Susundan ko siya. Hintayin niyo rito sila Jay at Shapir. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nasa morgue na tayo. Lumabas ka na, anak. Hindi ko alam kung nasaan ka. Salamat. Ligtas ka. Halika na. Bumalik na tayo sa doktor. Hindi pa tapos ang pag-i-examine sa'yo. Huwag ka na magpumiglas. Tutulungan ka namin. Paalisin natin sa katawan mo ang demonyong sumasapi sa'yo. Hindi. Lumabas ang nilalang sa katawan ni M. Hindi ako natatakot sa'yo. Ibabalik ka namin sa impyernong pinagmulan mo. Jeff! Narito kami! Dala na namin ang lumang kahon! Jeff! Ihiga mo si M. Oh, At isasagawa na natin ang exorcism para ibalik si Dibak sa kanyang bilangguan.
Hindi na ako babalik. Wala na ang nilalang kay Em. Lumipat ito kay Jeff. Papatayin ko muna kayo! Wala kang kapangyarihan dito sa lupa! Mabibigo ka sa gusto mo! Mabibigo ka! Tila pinaglalaroan sina Jeff at M ng masamang nilalang. Ngunit magtagumpay kaya si Shapir na ibalik sa lumang kahon ang masamang nilalang. Malalaman natin bukas ng gabi sa huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang lumang kahon sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Alan Ortega, Vilma Esteliore, Ben Mercado, Rose Tunido, at Jerry Mutia. Naglapat ng tunog. Musika: Boboy Salonga. Supervisyong teknikal: Eric Lucero at Bong Moyar. Sa panulat ni Didith Marasigan. Sa direksyon: Lionel Benjamin. Gabi ng lagi. Paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Maligno! Mga kampo ng kanilinon! Huwag! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan.
nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, inatake si Jeff ng masamang nilalang. Tumama ang tagiliran niya sa dingding. Ito ang inabutan ni Kyra. Lalo siyang nagalit sa dating asawa. Inakala niyang sinaktan na naman ni Jeff si M. Sa pagsusuri kay M sa ospital, nakita nila sa computer image ang imahe ng sumasanib kay M. Naniwala na si Kyra sa sinasabi ni Jeff. Ngunit sa pagtatangka ni Jeff na iligtas ang anak, lumipat sa kanya ang sumasanib kay M. Dito natin idugtong ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Ang Lumang Kahon. Sa isa na namang gabi ng lagim. Papa? Papatayin ko kayong lahat! Papa? Lumabas ka nitong morgue. Kailangang mapabalik ko dito sa lumang kahon ang masamang nilalang. Pero si Papa! Nag-aapoy ang kanyang mga mata! Papatayin ko kayong lahat! Jeff? Jeff? Mama! Ikaw na ba talaga yan? Si Papa! Lumipat sa kanya si Dibak! Nag-aapoy ang kanyang mga mata. Ilayo mo rito si M. Ano nangyayari? Wala nang oras para magpaliwanag. Ilayo mo siya rito. Tayo na, anak. Tayo na. Papa! Akong bahala sa kanya. Umalis na kayo. Hindi niyo ako mapababalik sa kahon! Mabaging langit. Tayo na, Emma. Tayo na, anak. Babalik ka sa kahon. Kung saan ka ibinilanggo ng mga taong mabubuti ang kalooban. Hindi! Papatayin ko muna ang katawang ito! Wala kang kapangyarihan. Ang buhay ay galing sa dakilang lumika. Siya lamang ang makakabawi ng buhay ng sinuman. Kahit nababuwal ang iyong harapan sa 1,000 tao, sa iyong paligid, ang bilang ng patay ay magiging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood ay iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan. Hindi! Nawala ang apoy sa mata ni Jeff. Ikaw na masamang nilalang na umaalipin sa aking kaibigan!
Umalis ka sa katawan niya! Sa ngalan ng Diyos! Umalis ka! Sa ngalan ng Diyos! Umalis ka! Bumalik ka sa kahon na iyong bilangguan! Bumalik ka! Bumalik ka! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Malaya ka na. Naibalik ko na siya sa kahon. Shapir, Ligtas na rin si M. salamat. Pero kailangang mailibing ko itong kahon sa lugar ng mga kondenado Bakit? upang wala na siyang mabiktima pa. Hindi ba pwedeng kahit sa simenteryo ay ibaon ang kahon na yan? Hindi, Jeff. Ang lugar ng mga kondenado, doon inililibing ang lahat ng bagay na may mga sumpa. Doon kung saan ang lupa ay nabasbasan upang linisin ang lahat ng narumihan. Kung iyon ang nararapat, gawin mo. Ayoko na makita pang muli ang kahon na yan. Oh, Jeff. Salamat din sa pakikipagtulungan mo. Trabaho kong hanapin ang lahat ng bagay na may sumpa upang maputol na ang kasamaang nakakabit dito. Mahirap yung trabaho mo. Mahirap pero kailangan gawin para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Mabigat ang nasa balikat mo. Sige, Jeff. Puntahan mo na si Nakaira at ang mga anak mo. Naghihintay na sila sa'yo. Jeff, ligtas ka na. Papa! Salamat. Ligtas na tayong lahat. Naibalik na ni Shapir sa lumang kahon ng masamang nilalang. Nasaan si Hana? Dinalaw niya po si Teacher Shari. Narito rin po pala siya sa ospital. At nagising na. Puntahan natin siya, Jeff. Oo, tayo na. Gusto ko rin makausap si Teacher Shari. Mga gamong-gamo. Marami. Pero hindi liwanag ang kanilang dala, kundi lagim. Paano? Anong ginawa nila sa'yo? Pinagtulungan nila akong kagatin. Pakiramdam ko, mamamatay na ako. Hanggang sa nawalan ako ng malay. Kaya po pala, puro sugat ang braso at mukha niyo. May narinig rin po ba kayong tinig? Hindi tinig. Kundi mga kalusko sa loob ng kahon. Kaya binuksan ko ito. Ang mahalaga, ligtas ka na rin. Tulad ni M. Tulad ni Jeff. Salamat. Pero Papa, ano nang mangyayari sa kahon? Paano po kung mapunta yun sa ibang tao? Hindi, anak. Nangako si Shapir. Ibabaon niya ito sa lugar na kung saan lahat ng isinumpang bagay ay ibinabaon upang linisin ang nabasbasang lupa. Shapir! Hindi mo ako malilinlang. Hindi ko bubuksan ang kahon. Kahit ilang biso mong tawagin ang pangalan ko. Shapir! Tumahimik ka, Jabak! Wala kang kapangyarihan! Hindi mo ako malilinlang!
natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Hindi ako mananatiling bilanggo! Mananatili ka sa loob ng kahon sa habang panahon! Papatayin muna kita! Hindi! Hindi! Ang kahon, nakabukas ito. Gagapang ako. Kailang basagin ko ang salamin sa loob nito. Papatayin kita! Hindi ka magtatagumpay! Lilipat ako sa katawan mo! Hindi, di ba? Hindi ka makakasapay sa kahit kaninong katawan. Ang batong ito, ang tuluyang tatapos sa kasamaan mo. Sa pira-pirasong salamin na yan, nakabilanggo ang bawat may ng kasamaan mo. At hindi ka na muli pang mabubuo. Kasama kitang maaabo sa lugar na ito. Dakilang lumikha. Ikaw na ang bahala sa kaluluwa ko. Ikaw na ang bahala! Dito natatapos ang nakapangingilabot na kwento na ating pinamagatang ang lumang kahon sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Alan Ortega, Vilma Esteliore, Ben Mercado, Rose Tunido, at Jerry Mutia. Naglapat ng tunog. Musika: Boboy Salonga. Supervisyong Technical: Eric Lucero at Bong Moyar. Sa panulat ni Didith Marasigan. Sa direksyon: Lionel Benjamin. Gabi ng lagi.